Sa loob ng mga sumunod na araw, ay marami pang nalaman si Anika tungkol kay Rafael. Tuwing umaga, kapag sila ay nakikita, ay mas marami pa silang napapag-usapan kaysa noon. Sinabi sa kanya ng lalaki ang mga karanasan nito, ang mga lugar na napuntahan na nito, at ang mga party na kahit pa ayaw nitong puntahan, ay kailangan daluhan niya. Nalaman ni Anika kung gaano kalaking responsibilidad ang nakaatang kay Rafael kahit bata pa lang ito. Maging siya ay natagpuan ng sarili. Sinasabi kay Rafael ang mga bagay na wala siyang pinagsasabihan kahit pa ang kanyang papa. Inamin niya rito na may mga araw na homesick pa rin siya at gustong bumalik sa Pilipinas. Na may mga gabi, bigla niyang mapapanaginipan ng kanyang mama at magigising na lamang siya sa kalagitnaan ng gabi na umiiyak. Ayoko lang mag-alaala si papa, kaya hindi ko sinasabi sa kanya. Ayokong sabihin pa sa kanya kapag namimiss ko si mama kasi alam ko, mas miss niya si mama kaysa sa akin. Alam mo ba minsan, nahuhuli ko pa siya nakatitig sa picture ni mama at nagpupunas sa mga mata. Sigurado ako na mahal pa rin niya si mama kahit matagal na siyang patay. Sabi ni Anika isang umaga, loving someone, even if she's already gone, is something I don't want to feel. Biglang sabi ni Rafael. Bakit naman? Takang tanong ni Anika. Sumulap ito sa kanya. Longing for someone na hindi mo na makikita kahit kailan is surely a very painful experience. Especially if you're the only one who feels that way, while the one you are longing for doesn't feel sad at all. Natigilan siya at marahang napatango. Tama ka. Bigla tuloy naisip na Anika kung ano mararamdaman niya kapag dumating na ang panahon. Kailangan nilang umalis ng kanyang ama sa Jumeirah Islands. Paano na siya kapag kailangan na niya magpaalam kay Rafael, lalo na't habang lumilipas sa mga araw, ay palalim ng palalim ang nararamdaman niya para sa lalaki. Isipin pa lang niya na hindi na tumiling makikita pa ay nagpapasikip na sa kanyang puso. What is it? Takang tanong ni Rafael habang nakatitig sa kanyang mukha. Naisip ko lang, mas maganda bang pigilan ko na lamang ang nararamdaman ko para sa isang tao na nakatakda kong hindi na makita kahit kailan, so that I don't have to feel that painful longing when I miss him in the future. Bulong na Anika. Kumislap sa pag-unawa ang mga mata ni Rafael. Ginagap nito ang kanyang kamay at pinsil iyon. You don't have to resist yourself. Hindi ako papayag na hanggang dito lamang ang pagkakakilala nating dalawa. Anika, seryoso nitong sabi. Sumikdo ang kanyang puso at gumanti ng pisil sa kamay ng lalaki. Nakikita niya sa mukha nito ang sinseridad, pero sa likod ng isip niya ay may alinlangan pa rin si Anika. Hindi lang niya nais sa tinig. By the way, alam ko, sasabihin din ni Yolanda sa inyo ang tungkol dito, but my parents are coming by the end of this week. Biglang sabi ni Rafael. Napadiretso ng upo sa Anika. Bigla siyang kinabahan sa kaalamang darating ang mga magulang nito. Magbabakasyon din sila dito? No, they will just be here for my birthday party at the end of this month. Namilog ang kanyang mga mata. Birthday mo? Yes, right. I haven't told you. Well, it's not that important anyway. Kumunot ang noo ni Anika. Anong hindi importante? Siyempre importante iyon. Birthday mo iyon eh. Kapag sinabi mong hindi importante ang araw na iyon, para mo na rin sinabi na hindi ka importante. Which is wrong. Giit pa rin niya. Napatitig lamang si Rafael sa kanya bago malawak ng ngumiti. I understand. I am important to you. You have a face like glass, Anika. Nakikita ko ang iniisip at nararamdaman mo based on your facial expressions. Uminit ang kanyang mukha pagkatapos ay tumikim siya. At ikaw naman, Rafael, you have a face like must. Hindi ko mabasa kung ano iniisip mo at nararamdaman mo, lalo na noon. Umangat ang mga kilay ni Rafael, subalit kumikislap naman sa katuwaan ang mga mata nito. Napapangiti na rin tuloy siya. You always have a comeback to everything I say, don't you? Napangisi sa Anika. Oo, I like you. I like it too. Mabilis siyang sagot.
Bago pa tumimo sa kanyang utak ang sinabi nito, at ang ma-realize niya kung ano ang nasabi nilang dalawa, ay namilog ang mga mata ni Anika. Pero si Rafael ay ngumisi lamang. Correct answer, sabi pa nito. Pagkatapos inapasangap siya ng tawirin ng lalaki ang pagitan ng kanilang mga mukha at ilapat ito ang mga labi sa kanyang labi. Pakiramdam ni Anika ay huminto ang oras sa mga sandaling iyon. Natuon na lamang sa mga labi niya ang lahat ng kanyang pandama. Magaan lamang ang pagkakalapat ng mga labi ni Rafael sa kanya, subalit sapat na iyon para magwala ang mga paru-paro sa kanyang sikmura. Bago pa siya makapag-react, marahan ang nilayo ng lalaki ang mukha sa kanya at sinalubong ng tingin ang nalalaki niyang mga mata. Hinaplos si Rafael ang gilid ng mga labi niya at masuyong ngumiti. Anika felt as if her heart was squeezed tight. Kapag ngumingiti ka ng ganyan, dahil alam kong bihira ko yung nakikita sa mukha mo, you think you can get away with anything, tama ba ako? Pamaktol niyang bulong. Lumawak lang ang ngiti ni Rafael at hindi sumagot. Pero nakumpirma ng ngiting iyon na oo ang sagot nito. Napalabi sa Anika. That was my first kiss, you know. Nanginginig ang labi niyang usal. Ikinulong ni Rafael ang mukha niya sa dalawang nitong kamay. I guess that much. Usal nito. Napakalambot na ekspresyon sa mga mata nito na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. You don't like it? Tanong pa nito. Nag-init ang kanyang mukha at nagbaba ng tingin. I like it. Nahihiya niyang bulong. Then look up, sabi ni Rafael sa masuyong tinig. Huminga siya ng malalim at kahit nahihiya pa rin siya ay nag-angat ang mukha. Nasalubong niya ang mga mata ng lalaki. Relax, bulong nito. Bago muling tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. Sa pagkakataong iyon ay napapikit sa Anika. Masuyo at magaan pa rin ang halik nito, pero mas matagal. Napakapit siya sa mga balikat ni Rafael. Pakiramdam niya ay nalayo ang lahat ng balahibo niya sa masarap na sensasyong dulot ang ginagawa nito sa kanyang mga labi. Halos mabingi siya sa lakas ng kabog na kanyang dibdib at humigpit ang hawak niya sa mga balikat ng lalaki. Makalipas ng ilang sandali ay inalayo ni Rafael ang labi sa kanya. Iminulat niya ang mga mata at sandaling nagtama ang kanilang mga mata bago siya nito niyakap na mahigpit. Nasubsob ang mukha ni Anika sa dibdib ni Rafael. That's it for now. Ayokong biglain ka. Usol ito sa tuktok ng kanyang ulo. Nararamdaman niya. Hinahaplos nito ang kanyang buhok. I want to treasure you. Napangiti si Anika at yumakap rin kay Rafael. Salamat. I will treasure you too. Promise. Ganti niya. Kasi sigurado ako na mahal kita. Pakiramdam pa rin ni Anika para siyang lumulutang na maghiwalay ang kanilang mga labi ni Rafael. At kailangan na niyan tumalilis ng balik sa silid nilang mag-ama. Napahawak pa siya sa mga labi nilang maalaala ang masuyong halik na ginabad sa kanya ng lalaki at matamis na napangiti. Hinamig lamang ang sarili nang nasa tapat na siya ng pinto ng silid nila sa servants' quarters. Maingat niyang binuksan iyon at nagulantang na makita, gising na ang kanyang papa. Nakaupo ito sa gilid ng kama at nakaharap sa pinto na para bang kanina pa siya hinihintay. Pakiramdam na Anika ay tinakasan ng kulay ang kanyang mukha na makita ang seryosong ekspresyon ng mukha ng kanyang ama. Papa, usal niya. Isara mo ang pinto at lumapit ka rito. Anika, seryosong sabi ng kanyang ama. Nanlamig siya at tumalima. Nang umupo siya sa gilid ng kama, isa ka lamang nagsalitang muli ang kanyang papa. Saan ka nagpupunta tuwing umaga? Gulat siyang napatitig sa kanyang papa. Ano po? Nagising ako kahapon na madaling araw dahil naramdaman ko lumabas ka ng kwarto natin. At alam mo ba, kinausap daw ako ni Ma'am Yolanda kagabi. Sinabihan niya ako na pagsabihan ka, nabantayan daw kita. Dahil alam daw niya na pumupuslit ka sa ikalawang palapag tuwing madaling araw. Gaano mo nakatagal ginagawa iyon na hindi ka nagsasabi sa akin, Anika? Ano ang ginagawa mo roon araw-araw? Ha? Umamin ka nga sa akin? Galit na bulalas ang kanyang papa. Nakagat ni Anika ang pang-ibabang labi at nagsalikop ang kamay.
Yun ang unang beses na nakita niyang nagalit ang kanyang papa at may dahilan naman ito para magkaganoon. Buong buhay niya, inalagaan at minahal siya nito. Pero mula na magtungo sila sa Jumeirah Islands, napakarami na niyang hindi sinasabi sa kanyang papa. Hindi kasi niya alam kung paano sasabihin dito ang lahat. Higit sa lahat, alam niya magagalit ito at hindi siya susuportahan. Kapag nalaman nito, nagkakamabutihan na sila ni Rafael. Pero ngayon, habang nakikita niya ang frustration at galit sa mukha ng papa niya, ay kinutkot siya ng guilt. Mali siya sa naging desisyon. Hindi siya dapat maglihim dito sa taong pinakamamahal niya, higit kanino man. Sorry po, kung hindi ako nagpapaalam sa iyo, papa. Usal ni Anika. Sasabihin ko po sa inyong lahat. Please, huwag po kayong magalit sa akin ng husto. Bumakas ng takot sa mukha ng kanyang ama. Anong ginawa mo? Dapat ba ako magalit? Kailangan ko bang humingi ng tawad sa mga amo natin? Marahas siyang umiling at mabilis na lumapit sa kanyang papa. Kumapit siya sa braso nito. Wait lang, papa. Makinig ka muna sa akin. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magkwento sa kanyang ama. Sinabi niya rito ang ginawa niyang paglilibot sa mansyon noong unang umaga nila roon. Maging uno nilang pagkikita ni Rafael. Ang naging pag-uusap nila, noon dinalhan niya ang lalaki na maiinom at ang aksidente nilang pagkikita sa staircase. Lahat sinabi niya sa kanyang ama, maliban sa mga pinagtapat na impormasyon ni Rafael tungkol sa sarili nito. Higit sa lahat, hindi niya sinabi sa kanyang ama tungkol sa halik na pinagsaluhan nila kanina. Nawala ang galit sa mukha ng kanyang papa. Subalit napalitan iyon ng pagkabahala. Ginagap nito ang kanyang kamay at pinakatitigan siya. Kailangan mong itigil ang pakikipagkita kay Master Rafael. Anika, walang maidudulot na mabuti sa iyo ang pakikipagmabutihan sa kanya. Hindi siya pangkaraniwang tao. Imposibleng may kahantungan ang pagkakalapitin yung dalawa. Lampas isang buwan na mula ngayon, aalis na tayo rito. At hindi na kayo magkikita ulit. Masasaktan ka lang. At ayoko mangyari iyon, Anika. Seryosong sabi ng kanyang papa. Nag-init ang kanyang mga mata dahil sa tagong bahagi ng kanyang isip at puso ay yun din ang kanyang opinyon. Hindi nga ba? At kahit sinabi ni Rafael sa kanya kanina na hindi ito papayag na matapos doon ang pagkakakilala nilang dalawa, ay hindi siya kumbinsido dahil alam niya, imposible maging sila ni Rafael. Napayok mo sa Anika. Alam ko, papa. Humugot ang malalim na paghinga ang kanyang ama. Gusto kong itigil mo na palihim na pakikipagkita sa kanya mula ngayon. Dahil kung hindi, ay talagang ipapatawag ka ni Ma'am Yolanda at siya mismo ang kakausap sa'yo. Ayoko marinig mo sasabihin niya sa'yo dahil sigurado ako masasaktan ka lang. Isa pa, darating na ang mga magulang ni Master Rafael. Di pwedeng makarating sa kanila ang tungkol dito. Maliwanag ba? Tumango sa Anika kahit pa nagsisikip ang kanyang dibdib. Opo, hindi na po ako makikipagkita at makikipag-usap sa kanya. Mahina niyang usal. Hinawakan siya ng kanyang ama sa magkabilang balikat. Anika, bata ka pa. Yang nararamdaman mo para kay Master Rafael, paghahanga lang iyan. Na-overwhelm ka lang. Dahil hindi siya katulad ng mga tao nakakasalamuhan natin. Kapag umalis na tayo rito at hindi mo na siya nakita, mawawala na iyan. Maniwala ka sa akin. Gustong umiyak na Anika. Subalit pinigilan niya ang nagbabantang pagtulo ng kanyang mga luha. Minga na lamang siya ng malalim at tumingala sa kanyang ama. Pilit siyang ngumiti. Opo, naniniwala ako sa inyo, papa. Huwag kayong mag-alaala. Ilang sandali, pinagbasan lamang siya ng kanyang ama. Bago ito bumuga ng hangin at tumayo na. Maghanda na tayo para magpunta sa kusina. Mauna na ako sa banyo. Pag-iiba nito sa usapan. Tumango na lamang sa Anika. Nang pumasok sa banyo ang kanyang ama at pumilid ng pinto niyon, ay tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Agad din pinalis ang mga iyon. Subalit ang kirot sa kanyang puso ay hindi nawala. Sana lang talaga, tama ang kanyang ama, na kapag hindi na niya nakita si Rafael, ay mawawala na ang kanyang nararamdaman dito. At sana, ganoon din si Rafael. Because,
He said he doesn't want the feeling of longing for someone. At ayaw na maging miserable ang lalaki dahil sa kanya. Kaya mas gusto na lamang niya mawala rin nararamdaman nito kapag silang dalawa ay nagkahiwalay. Kasi masaktan ito nang dahil sa kanya. After all, pareho pa sila mga bata. Darating ang araw, maging alaala na lamang ang maikling sandaling pinagsamahan nila. Makakakita si Rafael ng ibang babae pag nasa hustong gulang na ito. Yung katulad dito na katayuan sa buhay. At ganoon din siya. Pero bakit ganoon? Kahit paano kumbinsin niya sa sarili, ay sumisikip pa rin ang kanyang puso sa mga isiping iyon. Napahugot siya ng malalim na paghinga. Subalit kahit anong gawin niya, hindi na gumaan ang kanyang pakiramdam.